Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga ginigiliw naming taga-subaybay? Saan pong dako kayo sa mundo naroroon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Mga kaibigan, sa araw na ito ay atin pong talakayin yung aral ng isang puno ng isang samahan. Patungkol po sa nakatala sa Juan 17:5 na ayon sa kanyang paliwanag, meron ng Kristong eksistido at naroon na rin ang kanyang kaluwalhatian. Narito, pakinggan po natin siya. Nag-umpisa raw si Kristo nung ipanganak ni Maria. Samantalang hindi pa nga ginagawa ang mundo, nandun na yung anak ng Diyos. 17:5. 17:3 yung tinanong mo sa akin, ano? O, ikoma natin sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Tamo? Luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhati ang aking tinamo, past tense. Ano? Tinamo sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Di wala pa sanlibutan, meron ng anak. Saan mo sasabihin mo tao? Imposible. Yun po mga kaibigan ang paliwanag ng isang puno ng isang samahan na nagpakilalang pantas na lalaki. Dahil sa nababasa nga naman sa Biblia na bago pa ang sanglibutan ay tinamo na ni Kristo ang kanyang kaluwalhatiang galing sa Diyos. Kaya paliwanag ng isang puno ng isang relihiyon nito, hindi tao ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat naroon na siya bago pa ang sanglibutan. Eksistido na para sa kanila na may Kristo na, mga kaibigan, bago pa ang sanglibutan dahil nga sa Juan 17:5, dahil sa ibinigay na di umano ng Diyos ayon sa Biblia ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, nais ko pong ipapansin sa inyo ang paliwanag ng puno ng isang relihiyon na ito. Kung mapapansin po ninyo, ang naroon ang kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sinabing eksistido na ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, hindi po natin tinututulan ang naturang talata. Ang ating tinututulan, yung kanyang paliwanag, mga kaibigan, na malayo naman sa talata. Kung totoong may Kristo ng eksistido sa naturang talata, bago pa ang sanglibutan at naroon na rin ang kanyang kaluwalhatian, bakit ipinapanalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoong Diyos na ibigay sa kanya yung kaluwalhati ang kanyang tinamo bago pa ang sanglibutan? Mga kaibigan, bakit gayon? Kung totoong naroon na may Kristo ng eksistido bago pa ang sanglibutan, bakit nananalangin pa ang ating Panginoong Hesukristo na ibigay sa kanya yung kaluwalhati ang ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos? Ang ating babasahin, mga kaibigan, para po malinawan ang talatang ito, ay ang nakatala dito sa unang Pedro 1:20 na ganito po ang ating matutunghayan. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Mga kaibigan, kung totoo, susundan natin yung paliwanag ng isang puno ng samahan na eksistido na ang ating Panginoong Hesukristo bago pa ang sanglibutan at ibinigay na sa kanya yung kaluwalhati ang ibinigay ng Diyos sa kanya, bakit ipinapanalangin pa ng ating Panginoong Hesukristo na ibigay sa kanya yung kaluwalhati ang kanyang tinamo bago ang sanglibutan? Sapagkat ang ating binasa ay katumbas noon, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas. Hindi ibig sabihin na naroon na ang ating Panginoong Hesukristo. Bago pa ang sanglibutan,
meron ng plano ang ating Panginoong Diyos na merong tagapagligtas. Yun po ang kaluwalhatiang ibibigay o ibinigay ng Diyos bago pa ang sanglibutan ay maging gayon. Ang magkaroon ng tagapagligtas. Na yun na nga ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ibig sabihin na meron ng eksistidong Kristo, mga kaibigan. Malabo po talaga yung paliwanag ni Mr. Ingkong. Hindi po eksistido ng Kristo ang naroon sapagkat bago pa ang sanglibutan, pinili na ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo para maging tagapagligtas. Hindi po naroon na, kundi pinili ng ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong Hesukristo para maging tagapagligtas. Baka naman sabihin ng mga nanonood sa atin o ng mga naniniwala kay Ingkong na meron ng Kristo dahil sa salitang pinili. Diba? Magkakaroon po tayo ng problema, mga kaibigan, kung yung pinili na ng Diyos bago ang sanglibutan ay naroon na. Bakit? Sapagkat maging ang mga lingkod niya ay pinili na rin ng ating Panginoong Diyos bago pa ang sanglibutan. Pakinggan po ninyo ang aking babasahin. Dito po sa Efeso 1, talatang 4 ay ganito po ang ating mababasa. Bago pa likhain ang sanglibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mga kaibigan, kung ang salitang pinili na ng Diyos bago pa ang sanglibutang ito ay naroon na, existido na, mga kaibigan, tanggapin po natin na may mga lingkod na pala ng ating Panginoong Diyos na existido rin. Katulad nila ni Apostol Pablo at ng mga unang iglesia ni Kristo na mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, at maging ngayon, sa panahon natin ngayon, meron na rin pala. Yun po ang magiging problema, mga kaibigan, kapag atin pong tanggapin na kapag sinabing pinili na ng Diyos bago pa ang sanglibutan ay existido na.